Dalawang laban na naman ni Wesley ang kapupulutan natin ng aral against Super Grandmasters na talagang pahirapan, nagpakawala ng brilliancy moves. Yan po ang ating pag-aaralan mga kamatyas. Pero bago yan, iwanan muna natin ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club, Why to Play and Mate in 2 moves. Ang black po ay pababa ha. Yan ang direction. Magpo-promote na, magiging queen na yan. Pero ano kaya ang dalawang napakagandang tirada ang gagawin ng puti para sa ayaw at sa gusto ay mamatchas ng dalawang tira? Lapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club, napakadali lang po. Free ang paggawa ng account dito, downloadable sa Play Store at sa App Store. Unahin po natin sa bakbakan nila Wesley So at Alexander Grischuk. Dito pa rin, sa katatapos lang na Title Tuesday. Ito pong si Grischuk, ay nako, kilalang kilala ito. Pagdating sa mga Russian players, hindi pwedeng hindi makikilala ito. Okay, susunod po natin yung mas mabigat na laban ni Wesley kumpara dito. Kaya stay tuned mga kamatyas hanggang huli. Ang ginawa ni Wesley nag-E4, C5 naman sinalubong ng Sicilian. D6, D4, open Sicilian si Wesley. Knight F6. Ayun, ang legendary Sicilian Najdorf. Panahon pa nila Kasparov yan. Bobby Fischer, talagang paborito na yan. Bishop E2 naman ang ginamit dito. Ayan, dito po mga kamatyas, marami pong pagpipilian. May Bishop G5, yung pinakamatandang linya, no? Konting impormasyon lang. May Bishop C4, yung paborito ni Bobby Fischer. Sosin Sicilian. May Bishop E3, English attack variation. Nako. Pero itong Bishop E2, sa aking pagkakatanda po, Karpov, Anand, yan ang gustong itry. Yan ang ginamit naman ni Wesley. Ini-E5 talaga yan. Para saan? Mamaya kasi magbi-Bishop E6 mga kamatyas. Kaya dito itinulak talaga ng sagad ang pawn. Hindi dito sa E6 para yung E6 ay para sa Bishop at para makontrol ang D5. Okay po? Bishop E7, ang gusto mangyari ni Grischuk, magkakasling na. Inunahan na ni Wesley ng king safety. Ayun na nga, nag-bishop e6. Nag-bishop f3. Teka muna, medyo kakaiba to Sa akin pong pagkakaalam, ang linya talaga dito, bishop e3, f4, yan ang mga common lines. King h1. Pero itong bishop f3 ni Wesley, medyo kakaiba yata tong preparasyon ni Wesley. No? Pero syempre, to control the d5 square. Baka mamaya mag d5, makakaluwag po yan sa black. Kaya yan ang naging gusto dito ni Wesley, no? Makontrol muna at maiwasan yung D5 na paparating na break. At nag-knight BD7, develop A4. Ang plano, hindi lamang para pigilan ang black's B5 na paparating. Kasi gumaganyan po yan. Tapos umiikot yung knight, pumupunta sa C4. Nakakailang yan na pang-attacking gapang sa queen side. Kaya pinipigilan. Pero ang isa pa sa maganda sa A4, pag tinulak ng A5 yan, makukontrol yung basic square. Yan ang maganda dyan. Nag-castling na at nag-A5. Ayan na nga po yung sinasabi ko, no? To control the B6 and more space sa queen side. Nag-queen C7. So, simpleng develop lang. At ayan na po, pag nag-meet na yung dalawang tore, ipoporma na yan sa D8 at yung isa naman sa C8. Nag-rook E1, abang lang si Wesley talaga na kung magkakabukasan man sa gitna ang tore, ready to hit na ang center. Nag-rook FC8, ayun, very natural naman sa Sicilian yan to control the C file. At nag-bishop E3 para makumpleto ang pag-develop. Nag-H6, ayan, para may extra pasingaw, no? Para pag nagka-atakihan in the future endgame, yung king may pasingaw na. Nag-H3 din. Ay, grabe. Kunatan, ano? Ganun din po. Extra square para sa king. At bookline pa ito. Wala pang novelty. B5, mga kamatyas. Talagang itinulak na ni Grischuk. At dito, ini-enpasan capture talaga yan. Kasi po, pag hindi in-enpasan capture yan, naku, mag-B4 yan. Maraming planong mapuproduce ang black dito na maganda sa ganitong sitwasyon. Mag-B4 yan, alis ang knight, makakain yung pawn sa C2 kasi nakapatong na nga sa C file Kaya kailangan i-enpasan capture, knight takes B6, ayun. Bookline pa rin talaga, bookline. Knight A5, ayan. Okay, marami pa palang tumira nito, no? Marami pang laro sa posisyon na to na naganap na. Ito pong knight A5, ano plano? Wala namang threat yan dyan sa C6 at B7. Ang idea ng knight A5, pag lumundag ang knight sa C4, kakainin.
may pang-control sa C4. Kasi kung hindi po magda-knight A5, imagine niyo po na yung knight ay lulundag sa C4, ay nakakailang yan. Tendency niyan, babalik ang bishop. Diyan na nga galing yan. Malolos tempo mga kamatsas, no? So yan po ang paliwanag sa likod ng knight A5 na yan para kung lumundag man ay ayun, may pangsalubong. Nilundag pa rin ni Grisyuk, talagang takes, at nag-knight A4. Okay, ang gusto naman ni Wesley ay para tungtungan ang B6 square. Siyempre, kitang-kita, double nga naman. Pero ang isa pang maganda dito, yung B3, na kapag umalis ang bishop, paki-imagine nyo po, sasabayan ng C4, ibabalik yung knight hanggang sa makontrol na parang ma-Roxy bind ang D5 square. Ganda, no? Ganda nung idea. At nag-rook B8. Ayan, para walang knight B6. Hindi pwedeng italon yan. Nako, 2 minor pieces sa isang tore. Lugi. Nag-queen dito muna, angat muna, at yan po ang lumabas na novelty. Kasi, nangyari pa, marami na palang naitira dito. May tumira ng balik, Bishop C1, may tumira ng B3, may tumira ng Bishop E2. Ayun, ngayon pa lang naganap ang Queen D2 2026 new move sa position na to mga kamatsas. Bago, wala sa libro. Nag-Bishop E6 naman si Grisyuk, bumalik. Balik lang ba? May threat. Kailangan matalas po ang ating mga mata, ha? Basic po yan. Rook EC1. Ayun. Pang-depensa. Nag-Queen C6. Threat ba ito? Knight E4 ang paparating. Sin-E4 pa rin ni Wesley. At nag-Bishop takes C4. Kinagat. Ba, teka muna mga kamatsas, ano? Kasi pag kinain to, di man lang nasindak, ha? Di man lang natakot. Kain. Rook C3. Kasi nakapin nakakailang mga kamatsas, di man lang nailang dito si Grisyuk, ano? Ano sabi ni Wesley? Pag C4, pinapakain talaga yon. Pag Rook C3, lagot ka na. Lagot na daw, sabi ni Wesley. Naku, patay ka, Grisyuk. Lagot ba, Wesley? Yes. Yari na yan, yari na. Yari na yan. Yari na daw. Pag Rook C3, papatong kasi ng tore, mga kamatsas. Ayun. Parang, pero kung titingnan natin ang evaluation bar, pumapabor sa black, ah. Nag-Queen B5, ayun. Yan ang epekto ng pagkakaturok ng C4. Kinagat. May venom pala yon, bad move pala yung kasunod nun. Kung computer ang titira, abay, syempre, accurate. Knight takes E4. Grabe katapang ng computer talaga, no? Tapang, oh. Sandali lang, mga kamatsas, ano? Tinan nyo katapang. Nandyan na yung bishop, tusok na yan. Ito raw gagawin. Kakainin, tapos knight B6. D5. Magpapakwality. Yun ang sekreto na dapat matutunan. Sabay may kain doon, ah. Uwian na. Grabe. Tapos magbi-bishop B4. Gulo ng continuation pala nito at malawak at malalim. Kasi pag kinain po, may ganun eh. May paparating na Rook G3. Tapos magku-Queen H7. Tingnan nyo ka ba, oh. Kinain to kain, sabay B3. O nakapin nga naman, makukuha. Sabay Bishop C5. Aray ko, may Bishop D4. Rook AC1. Tapos mag-E4. Pag kinain, mag-D4 and mag-Rook B3, etc. etc. Malawak pa pong bakbakan nito pero ayon po sa aking nakikita ay talagang may potential ang black, may potential din ang puti. Ang black hindi may menose na quality down. May paspon yan. Magulo din yan. O balik tayo mga kamatsas, grabe talaga ang chess. Napakalawak talaga pag binigay mo sa computer, no? Pinaubaya mo, ang lawak ng nakikita. O balik tayo sa ginawa ni Grisyuk, Queen B5. Ayun, ano kaya mga kamatsas ang natumbukan ni Wesley? Tumbok na tumbok talaga. Perfect move sa computer. Guess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bago ko po ipakita, lambing lang, pa-subscribe naman ang channel na to. Maraming salamat po. Knight B6. Congrats sa mga nakakita. Iyan ang bitaw na talagang nakakapahamak ngayon. Kinain. Persado bang kainin? Bakit? Halimbawa, iiwas lang. Bakit ginive up ang tore? Pagka gumanyan, kakain dito, gaganon, ay oo.
Oo nga pala, may tusok. Halimbawa, mag knight takes e4, bishop takes, ganon. Ay, oo, laglag pa to. Ubus. One rook down, lalabas ang black. Gracious pala yun. O, balik tayo mga kamatsas, ano? Kaya pala hindi pwedeng capturein. Kasi hindi pwedeng i-ignore pala yung knight b6. Persado pala talaga yon. Balik po tayo mga kamatsas. Kaya pala kinain na ni Grisho. Kain, kain. Ayun, another bad move na naman. Wala na eh. Epekto ng kamandag yun eh. Talaga kung minsan, yung kaya may kamandag, hindi na namamalayan. Bad move ang tira eh. Dapat daw ang tira D5 na. Grabe naman yung D5 na yun. Hindi ko na-explore ha, pero ang lalim niyan. Kasi kung ako black, kakainin ko talaga yan. Katabing-katabi na, hindi pa kakainin. Nag-queen C2, tumbok na naman si Wesley. Napakagaling. O, di makaalis ang bishop. Nakapin. D5, kinain lang. So, di pa rin makaalis ang bishop. Nag-E4. Ayan na. Gulo-gulo na ito. Desperate moves na ang mga binibitawan. Bishop takes E4. Queen D4. Another bad move by Alexander. Ayun. Dapat daw po ang tira ay knight takes E4 na talaga. Queen takes E4 and then queen takes B2. Tapos rook AC1 and bishop D6. Ganun na lang pala. Pa-quality down na lang pala talaga. Pero mas malala itong queen D4 na ginawa. Tineret ang bishop. Nag-bishop D3. Good move. Talagang condition si Wesley, no? Rook C5. Ayun. Pinagpatong ng tatlo. Yun lang. Pero hindi po yan ang accurate. Ang accurate ay rook. Ito palang isa. Rook A4. Imagine niyo po, rook A4 pala tiro. Oo nga, no? Di na pala makaalpas yung bishop kasi 10 bits yung queen eh. Bit 8. Ayun, no? Sige po, at least nakikita natin yung mga accurate moves, no? Pero inaccuracy itong rook C1. Nag-queen takes D5. Blunderacious. Mga kamatsas, yun lang. Napakatindi naman ang kamandag talaga. Oo. Kalat-kalat sa katawan ang kamandag. Talagang ang tamang tira po ay queen F4 pala. Bakit? Ano meron? Pag queen F4, kinain. May bitin dun sa bishop. Mawawala kasi yung queen. Pero GG3han muna. Tapos magku-queen E5. Pag kinain, ganun pa rin. Mabibitin pa rin pala, no? Oo nga, yan pala dapat, oh. Slightly better lang ang puti. Tapos sa continuation, bishop G4. Okay po? etc. mga kamatsas. Balik tayo. Pero, kinain ni Grisuk. Ayun. Sinimplihan lang po ni Wesley na solusyonan muna ang problema. Nakahang kasi ang bishop. Paano kung suportahan ang bishop? Paano ngayon ang bishop? Nakabitin pa rin. Hindi pa rin pala mawawala ang pagka one piece down dito. Ayun, nakabitin eh. O kinain, gumano na lang. O, wala na. Totally buong bumigay ang matagal ng pinaglalabanan. Queen C3. Whoop, guhit. Ayan, dito po isang aral mga kamatsas, no? Na hindi ko mo may check lang tayo ng check. Hindi po ganon ang reality sa chess. Hindi po ganon ang laro ng mga understanding ng mga super GMs. Pag check, aangat lang o gaganon, walang kasunod, lalabas check lamok lang yon. Kaya ang gusto nila bago sila bumitaw ng check, may momentum, may tuloy-tuloy na atake talaga. Malinaw talaga, ika nga. At nag-bishop F8, pinin na para di makaganon. At nag-queen D6, tamang duda si Grisuk, sinuportahan niya. At nag-rook E1, iyan ang masakit. Isa pang papagapang na paparating dyan, aray ko. Nag-rook D5 dito, mukhang check. Pag umangat, check. Kasi imagine niyo po, no, pagka gumanon, may check. Obligado babalik yung tore. O, kasi check, hindi makaangat yung king. Nandyan ang queen. Pero dito, mga kamatsas, ayun, dahil may ganun nga, G3. Wala pa pala. G3 pa. Extra pasingaw. No? Ayan na, lumabas na. Pag rook D3, mga kamatsas, bago tayo lumipat sa mas mabigat na laban ni Wesley. Yung susunod, no? Kasi huling tira ni Wesley dito, napa-resign. Si Grisuk, paki-guess nyo po. No, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Congrats sa mga nakakita. Rook F8. Iyak si Grisuk. Resign. Bakit po? Pag queen ang pinangkain, bitin ng tore, one rook up. Maliwanag. Pag pinangkain ay king, whoop, may queen H8.
Matias. Okay, ganda ng laban ni Wesley dito kay Grisuk, ano? At itong susunod nating pag-aaralan, napakabigat ng laban niya dito. Ang isa pang sikat din na Belarusian player, Denis Lazavic, na ito rin ang isa sa nakakadali palagi kay Magnus Carlsen, ano? Ilang beses ko na nakita, talagang pumipitas-pitas yan kay Magnus. Bagamat tambak din siya kay Magnus, pero mapitas din yan, ano? Kaya hindi birong kalaban yan, at yan, no? Medyo nahirapan si Wesley dito. Black siya, nag D4. Sorry, E4. Nag E5. Knight F3. Knight C6. Bishop B5. Ruy Lopez. Knight F6. Binitawan ni Wesley ang kanyang matagal ng legendary Berlin variation. Nag anti-Berlin naman. Close ang gusto. Kasi ang main line po dito ay nagkakasling, kakainin, tapos D4, etc. Maagang queen to queen yun. Ako, alam na yan ng mga masugid nating taga-subaybay, ilang beses lang nakita. Nag D3 muna para depensahan ang E4. At nag Knight E7. Grabe itong blitz variation ni Wesley. Kinaslingan lang. Kung mapapansin nyo po, yung Knight bumitaw sa pagkakadepensa sa pawn E5. Abay, libre yan, coach. Bakit hindi kinain yan? Ito po ang mangyayari. Pag nag-Knight E5, may C6. Pag nag-Bishop C4, uyun, Queen A5 check. Tangay ng buong buo ang Knight sa E5. Kaya iyan po ay isang napakalaking trap. Balik po tayo mga kamatsas. Trap yan, trapezoid. Okay, at nag-castling. Nag-C6 pa rin. Bishop C4, Knight G6. Ayan, para sapatan na, depensa na. At syempre, makahinga na yung bishop, makalabas na. Nag D4. Ayan na. Nanggulo na si Lazavic. Kasi na-realize ni Lazavic, yung king ay parang ang tagal yatang nasa gitna. Undeveloped pa. Hindi pa safe. Gusto kagad. Binomba kagad sa sentro ni Lazavic. At nag-Knight takes E4. Itsura pa lang parang kinakabahan na ako sa posisyon ng black. Kinain ng pawn ang E5, no? D5, syempre para makahinga-hinga with good center, ini-enpasan capture talaga yan, ano? Kasi po kung hindi i-enpasan capture yan, naalis lang ang bishop somewhere, naku po, sementado yan, bakal yan, tibay niyan. Kaya kailangan palambutin sa pamamagitan ng enpasan capture. Knight takes D6. Okay, threat pa yung bishop, umatras muna, maintain the diagonal, bishop E7, preparing na makapagtago na rin, at nag-H3 muna para walang bishop G4, mga ganong annoying na plano, at yan pong H3 na yan ang lumalabas na new move novelty. Ayon po sa nakikita kong referensya, database, Knight C3, ang palagi ang ginagawa dito mga kamatsas. Pero dahil dito sa H3 na to, napanis ang Knight C3. Panis! Naalala ko ng mga bata kami. Pagka na be-break yung record, no? Panis! Gumaganon. Castling. Ayan, novelty na po ito mga kamatsas. Wala na sa librong bakbaka. Nag-B6. Ayun. Ano purpose ni Wesley? Yung bishop gusto niyang i-develop sa A6. Ganon. O kaya bishop B7, C5. Ganon. Tingnan natin. Nag-rook E1. Bishop B7. Bishop E3, develop, Knight F5. Ayun. Nako, sabi ko nga sa inyo. Gustong-gusto ni Wesley, 14-14 niya ang may queen to queen variation. Bishop D2 sa inis nila Sabik, ano? Siguro sa isip nila Sabik, mo sobra ka na. Booking ka na, boy. Kahit anong mangyari, boy, hindi ko ipagpapalit ang queen ko para magulo. Ayun, mukhang nakita nila Sabik ang kahinaan ni Wesley. Yung may Reyna. Kaso, bad move. Kasi, naitulak na yan, tinulak pa, maiharang lang. Tempo loss Timing of developments ang usapan, parang gumastos uli ng isang tira ang puti Pero ang tamang tira pala, simple lang. Gusto mong umiwas? Win E2. Para may rook AD1 ka pa. Oo nga, yun ang mas logical. No? Logical yun. Win E2. Ayaw mo pala ng queen to queen, umilag ka na lang. Pero nag-bishop D2, parang grabe tong tirang to Nag C5, ayan na nga po, binuksan na ni Wesley ang diagonal, nag-queen E2, okay, ayun, lalagay na yung torre doon. Bishop F6, okay. Rook AD1, kinain, ayun, ba't naman kinain? Oo nga, no?
kaya kinain yun? Bishop yan eh, knight. Hindi kasi basta-basta pinagpapalit ang bishop, malakas yan eh. Ba't kaya? Ang gusto po ng computer, rook e8 lang. Salubong lang sa reyna. Salubong lang. O kaya queen c8 and knight d6. Yan po yung mga pagpipilian na nirerekomenda ng strong computer engine sa panahon natin ngayon. Balik tayo sa bishop takes knight. Bishop takes c3. Queen c7. Lumalabas kasi bishop pair eh. Binigay yung dalawang pana. Oh, naku, matulis yan. Bishop e5. Na bad move din po sila sabik, no? Bad decision din ito. Dapat daw po tira knight e5. Yan pala dapat ang lalanding sa e5 square, hindi ang bishop. Kinain ni Wesley sa isip niya para makapantay-pantay man lang na wala nang bishop pair. So kinain niya, pero hilaw pa pala ang kain dyan. Queen c6 ang gusto ng computer o ilag lang dito. Naku po. May waga. Okay, kain-kain. Queen c8 pang depensa sa knight, nag-knight g5. Ayan. Load lang ng load ng mga pressure dito. Okay, may double ba? Hindi, nakapin nga eh. Knight d4, ayan. Kung ako po ang titingin, napopormahan ako sa mga ganyan tira. Parang hindi naman halata na sabi ni Stockfish bad move. Pero ayon po sa evaluation bar, hindi lang bad move yan. Pagka ganyang kalaki, blanderacious yan. Ang laki ng pagkakatalon ng kalamangan ng puti. Tingnan nyo, plus 4.56, aray ko, parang isang pyesa mahigit ang lamang sa material na usapan. Ang dapat daw pong tira, h6, to neutralize the knight. Oo, h6 lang daw mga kamatyas, pero nag-knight d4. Uy, grabe. Tumbok, no? Pero second tumbok eh. Bishop takes. Pero sa computer, ito pinakamataas na level. Rook takes knight na pala. O, pero tingnan natin. Okay rin to, second line, ano? Rook f7, kain, nag c3. c3. Okay. Queen c6. Alright? May matchas doon, no? Hindi basta hanging lang yung knight. Nag f3, sinangga. Ay, grabe, sinabay talaga. Teka muna mga kamatyas, ano? Teka muna, bakit? Ba't kailangan isabay? Bakit? Hindi ba pwedeng umatras? Tingnan natin. Pag umatras, ay oo nga, may rook d6 pala. Hindi ko napansin. May pasok na pala, oh. Patay pala kaagad, mga kamatyas. Sakit pala nun. Kaya pala pinangsabay na. Kasi kung gaganon lang naman, may a4 pa rin. Alis ang knight, rook d6 pa rin. Sakit pala. Ayun, no? Hindi pwedeng kainin yan kasi may rook f1 queenless. Saka bumalik. Kaso nag-rook d6. Rook d6. Ay, may ganun pa pala. Kinain. Check. Gumanon. Ngayon, kung check dito sa back rank, babalik lang ng queen. Kasi hindi pwede makipagsabayan. Matcha sa back rank. Wala pang pasingaw. Ay, grabe. Kinuwin e8 check pa rin. Gumanon. Kinain, kain. Simplicity is beauty. Ayun. Ano na lang, kumbaga parang kinapital na lang ni Lazabik. Teka muna, 2 tori na ako, boy. Bishop patro ka lang, baka nakakalimutan. No? Grabe, quality down pala si Wesley. King G2 depensa. At nag-bishop F5, palag-palag pa rin. Kaso, bagsak ampon. Check, gumanon, ganon. Okay, threat muna sa bishop, gumanon. Yun ang kuntiryado. Ayaw pang kainin yung b6 eh. Gumanon, inangat na lang. Pinakain na lang talaga para kahit paano nakaangat yung king and looks active, no? Kesa naman sa nasa baba, parang passive eh. Gumanon, doon. Okay, threat ang bishop, gumanon. Ayun, threat ang pawn. Talagang nakipagsabayan na si Wesley. Kumbaga sa isip ni Wesley, bahala ka na dyan, kainin mo ng lahat yan. Importante, activation, yung activity, no? Check, check, umangat, check, baba. So, wala na uling check. Gumanon. Ayun, pinagpatong, threat ang bishop, check, gumanon. O, pako muna para may check, check, doon. Ayun, nag-b3 para lumambot ang bishop na matigas. Check, ganun muna. Kinain, kain. Naku, di pwedeng kainin, may check, kuha. Napuwersang lumayo na lang, kaso nakapush. Yun ang malaking komplikasyon doon. Paspon yan eh. Gumanon, check, ganon. Check, ganon. Ayun. Ay, oo.
Sakit talaga. Sakit. Kinain. Ayun. Yun nga yung sinasabi kong masakit. May huli. Wala nang panggulo. Kain-kain. Gumanon. Kasi magpupusa, no? Gumanon. Ayun. Dito po, nag-resign na si... naubusan ng oras si Wesley. Wala, talo na rin naman eh, kahit na ituloy eh. O, bakit po natalo? Pagtira dito, halimbawa, kainin ito, magro-rook G6, tutuloy-tuloy na. Ihahatid na yung paspon talaga sa hantungan. Grabacious. Ano. Pero ito nga po, pakita ko uli sa inyo mga kamatyas, bagamat natalo si Wesley dito, not bad at all. Ayan, kasi po in-enjoy natin to kahapon, ano? Tinignan natin yung iba't iba pang mga laro ni Wesley na kapupulutan natin ng lessons, mga aral na makakapagbigay ng improvement sa atin. So, 4th place naman si Wesley. So, at yung dalawang tumalo sa kanya na si Fabiano Caruana and Lazabic is first and second. Talagang deserve ano. Yan po mga kamatya, sana po natuto kayo dito sa dalawang laban na namang umaatikabo ni Wesley So. At ang mga susunod po natin mga kamatyas, lapag nyo lang sa comment section below kung ano po yung mga gusto nyo pang i-analyze natin. Tungkol ba ito sa Queen of Chess? Ayan, dahil blockbuster ngayon yung palabas ni Judith Polgar sa Netflix eh. Queen of Chess eh. Ayan, ano po yung games na gusto nyo ipa-analyze doon? Gagawin po natin mga kamatyas. At ano pa ang nasa isip nyo na sa palagay nyo interesting, papasadahan natin. Maraming salamat po mga kamatyas. Kita-kit sa mga susunod pang videos.